Ngayon no, mga bossing, example, natuloy nga, napasok nga sa oblo, mga kababayan, no? Si Kadante. Ngayon, meron tinatanong dito, grabe kayo, hindi ko alam kung saan nyo kinukuha yung mga katanungan ninyo, no? Ngayon, may mga katanungan daw ho dito, no? Siguro yung mga DDS, concern sila kay Rodante Marcoleta. Oh, sabi, alam ko yung Edward Chico na lawyer, tama ba ako DDS siya? Ano? Pero ano, even though siya ay DDS, gusto kong magkomento din ito no? May mga nagtatanong daw, no? Not sure ako kung DDS siya o kakamping or whatever ha. May nagtatanong daw po, no? May nagtatanong talaga sa akin kung bawal ba ang wig sa mugshot. Ano po? Grabe, ang dami naman itatanong kung bakit yung wig pa ang naitanong. May nagtatanong talaga sa akin kung bawal ba ang wig sa mugshot daw po. Siyempre, pagkukuhanan ka, di ba? Kailangan kitang-kita yung pagmumukha mo dyan. Di ba? Kailangan yung buong hulma ng mukha mo, yung pagkakakilanlan mo, kitang-kita. Sagutin daw ng seryoso ha. Base sa PNP standard, no, operating procedures on the booking of arrested suspects, no, ang purpose ng mugshot ay identification daw ho, mga kababayan. Yung sinasabi ko sa inyo, no, para yung hulma ng mukha, yung pagkakakilanlan, kuhang-kuha. Ngayon, kaya anything that alters, no, your appearance is prohibited. Like wig, hindi pwedeng nakasuot yung wig. Pero ano ba, totoo ba na naka-wig si Rodante Marcoleta? Ano po? Yung sa anak medyo halata medyo halata. Pero yung kay Rodante Marcoleta, totoo ba na naka-wig si Marcoleta? Kasi hindi ko pansin no? Pero kung naka-wig, bawal. Kaya anything that alters your appearance is prohibited, like wig. Pati face mask, hindi pwede. Wala pa naman tayong nakikita na naka-face mask na namagshatan, di ba? In the case of Senator Marcoleta, mas kilala natin siya na may hairpiece kaysa wala. So, mas awkward sana po nasagot. Oo nga naman, may punto sila. Kasi kapag yung, kagaya nun, kung talagang nakawig, tinanggal, baka hindi natin makilala. No? Baka hindi natin makilala. Hindi, at least, like example, nag-mugshot, tapos tanggal, lumabas sa publiko, walang wig, nakatakas. No, at least, syempre, si Marcoleta, kung ano yung nakasanayan nating mukha sa kanya, iibahin niya yan kapag tumakas siya. Di ba? Pupunta siya doon sa itsura na hindi natin siya mamumukhaan. At least, kung wala siyang wig doon sa mugshot at napicturan, at least meron tayong pagbabasihan kung sakali man na makasalubong natin si Rodante Marcoleta. Ano po, sabi ni Francisco Salas, kung yung salamin sa mata, oo nga naman. Totoo nga naman, yung salamin, pinapatanggal nga. Sabi ni Eman Inamo TV, lagyan na lang ng bigote si Marcoleta. Para si Hitler na. Ini-imagine ko itsura ni Marcoleta kung walang wig Pero bumasa tayo ng comment dito, mga bossing. Sabi dito, word pag naka-wig. Mas weird kung walang managot sa flood control scandal na yan. Sabi nito natawa. Ayaw ng mga DDS sa norte. Kaya mas okay na may wig si Marcoleta para hindi siya pa-north. Pag wala siyang wig, mag-i-imbak mukha niya. Mas okay. Dapat nang nakawig. Tingnan na lang po natin. Tingnan na lang po natin kung katutunghayan ni Rodante Marcoleta, kung totoo ba na aarestuhin Monday ng umaga bukas or Monday ng katanghalian o hapon kasabay ng impeachment sa Vice Presidente mga kababayan. Di ba? Ngayon, alisin natin ito. Nasaan na ba tayo? Saan na ba tayo? Doon na tayo. Si Attorney Claire, ilabas ang warrant.
yung kay PBBM sa Vancouver, o eto na ho mga kababayan, dumito na ho tayo doon sa impeachment, mga bossing Chief Amo If Sir. tunuglatan na siya, Ayan. Di ba? Sa impeachment sa tingin ninyo, dadalo ang Vice Presidente doon sa impeachment or hindi? No? Gusto ko mabasa, gusto ko makita ang inyong mga komento diyan sa comment section. Dadalo sa tingin ninyo ang Vice Presidente sa impeachment or hindi? Ako, hindi ko alam eh. Kasi iba na yan eh. Pag lalo pa silang hindi siya dumalo diyan, mas lalong magtataka na ang mamamayang Pilipino, no? Bakit iwas ng iwas ang Vice Presidente? Pero pakinggan nun natin ito. Let's try and get more details on what was discussed in today's impeachment pre-trial conference with House Prosecution Team spokesperson, Congresswoman Rene Co. Good Ayan. evening and welcome to the Big Story, Congresswoman. thank you very much, Mrs. for inviting us here. Thank you. We could sense your frustration earlier in the press conference because Di ba yun sa mga preliminary, hindi na umaattend ang Vice Presidente? First day, baka hindi. Sabi ni it wasn't me. of your disappointment over what the other panel had submitted in the pre-trial conference. Can you elaborate on your frustration? We mentioned earlier in the press conference na tingin natin na tunog lata kapag ginalaw-galaw mo yung pre-trial brief, no? Tsaka doon pa lang ho, mga kababayan, sa dahilan po nila, lalong-lalo na doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Doon pa lang ho, mga boss Chief Amo Sir, alam mo na na tunog lata yung kanilang tunog lata ho yung kanilang mga reasoning nila Di ba? Sabi ni Benedicto Cantojos, boaya, vlogger, damay kayo, uy, yan na naman, tinakot nyo na naman kami. Ito mga DDS na to, ang hiling nito mga manakot. Ano po? No, ano sabi, nananakot. Hindi, sabi na, basahin natin. Benedicto Cantojos, ha, boaya, vlogger, damay kayo, malapit na, ay, nililista nyo yung mga pangalan namin. Ako, Mark Ramos ha. Yun, ang pangalan ko. O yung iba, sila Sangkay Janja, si Mike Cervera. Ba't listan nyo na ha? Ano ba yan? Papila ng 20 pesos na bigas. Hindi kami sasali doon sa 20 pesos na bigas. Di ba? Tangang vlogger, bayaran kayo, alam natin. Ano na ba ngayon? A 3, a 4? Antayin mo, a 21. No? Kalahating milyon ibabayad ni ni YouTube sa akin. Saan obra yung impeachment? Hindi nyo matalo mga Duterte dahil karamihan taong bayan. Pukinginan nyo, hindi nga kayo nagsisi-attend doon sa mga patawag sa inyo. Sasabihin mo taong bayan ang sumusuporta sa inyo.